Ma'am Maricel po, maraming salamat po sa blessing na binigay niyo po sa amin. Ito po ay napakalaking tulong para sa aking pamilya, lalo po sa pag-aaral po ng aking mga anak. Maraming salamat po, pagpalain kawan ng Diyos. At habaan pa po niyo, marami pa po kayo matutulungan gaya po namin. Pumunta din ang ating team sa Iligan City, Lanao del Norte para mamigay ng Hako Challenge Sari-Sari Store. Tignan po natin ang kwento ni Madam Cristal. Ako po si Questelvine Valencia, 35 years old, may 4 na anak, taga Iligan City po. Kumusta naman po kayo? Ayos naman po ang pamumuhay namin. Minsan meron, minsan wala. Ganun po. Ang ano lang po namin yung pag-aaral po ng aking mga anak. Ano po yung pinakamahirap na ginawa niyo bilang isang kakana? Minsan po, dumatanggap po ako ng on-call na sa restaurant po na pinagtatrabuhan ng aking asawa para makatulong sa kanya, maghugas ng plato doon para kahit papaano may kita, konti, pangdagdag sa araw-araw po. Sa sobrang hirap po ng buhay niyo, paano niyo po nasusurvive yung pang-araw-araw na gastusin niyo? Nangutang po kami minsan sa mga kakilala, sa kamag-anak, sa kanya pong trabaho. Pero awa naman po ng Diyos, nakaka-survive naman po kami. Meron po ba yung time na halos wala na kayong makain? Opo, umaabot po sa punto ng gano'n na halos patago po akong umiiyak sa kwarto pa hindi mo makita ng aking mga anak na gano'n po. Yung maliit ko lang pong anak talagang naglalambing sa akin na, "Mama, no cry na." At ano din po, kaya po ako nagpapasalamat po, hindi ko po akalain to na isa po akong sa mapili ni Ma'am Maricel na magkami po ng sari-sari store. Malaking tulong po talaga ito sa amin. Kaya yung unang tawag pa lang po, naiyak na po talaga ako sa tuwa. Dahil hindi ko po akalain talaga na magkaka-blessing po kami ng ganito. Kaya nagpapasalamat din po sa Panginoon. Hindi niya po talaga kami pinabayaan. Ano naman po yung naisip niyo dahil sa sobrang hirap na po ng buhay? Minsan po parang gusto nang sumuko sa buhay. Minsan nasabi ko sa asawa ko, mag-apply kaya ako trabaho abroad para makasurvive tayo. Ayaw naman po niya din, maliit pa lang po ang aming mga anak. Sabi niya, kaya natin to, basta kapit lang tayo, manalig lang tayo sa Diyos, makakaraos tayo. Dasal lang po ng dasal para po sa aking pamilya po na araw-araw maibigay namin yung pangailangan ng mga bata, baon, pamasahe, nang makapagtapos po sila sa pag-aaral. Meron po ba yung time na nagugutom na yung mga anak nyo pero wala po talaga kayong maipakain? Dumarating po sa punto pong gano'n, lalo na po nung kami nasa lugar pa po ng aking asawa. Ang ginagawa ko po, pag naalala ko po kasi yun, pag may konti po kaming bahaw, para lang po magkasya sa amin, nilulugaw ko po. Para lang po magkasya sa mga bata kahit hindi na po ako kumain. Yan doon po, naglalabada po ako, matanggap po ako labada doon. Para makatos dahil ang asawa ko doon, construction worker pa lang po. So parang hindi mo na naiisip yung pagod? Opo, kahit minsan sabi ng asawa ko, masama na pakiramdam mo, magpahinga muna. Ay, hindi, kaya ko. Kahit po ako ay may sakit, may nararamdaman po, masama, nilalagnat, pinapakita ko po na wala po, masigla pa rin po ang katawan ko at kaya ko pa rin pong gumawa yung gawaing bahay. Pag tinawag po sa trabaho, tinatanggap ko po, alang-alang po lang na maitulong ako sa aking mister. Ano po yung mensahe mo sa kanila? Mag-aral lang silang mabuti. Lahat gagawin namin, mapatapos lang sila ng pag-aaral. Dahil para hindi nila maranasan yung aming dinanas nang sa ganun ay balang araw ay
matikman naman nila yung sarap ng buhay po na hindi po namin natikman sa amin. Ano naman po yung klaseng pagmamahal ang gusto mong maalala nila paglaki? Gusto ko maalala ko nila lagi na kahit po ako ay laging pinapagalitan sila. Gusto ko lagi lang alalahanin na ako ay bilang isang ina, walang katumbas ng pagmamahal ko sa kanila. Na kahit magkamali-mali man sila, buong kamay ko pa rin silang tatanggapin at aalagaan hanggat kaya ko po. Sa kabila naman po lahat ng hirap, bakit ka pa rin lumalaban araw-araw? Para po sa akin mga anak, para po sa kanila. Araw-araw po akong lalaban, araw-araw po akong hindi makakaramdam ng pagod po. Para lang po sa kanila, matustusan ko lang lahat. Meron po ba yung time na galing kayo sa trabaho, pagod na pagod, pero ayaw niyo po ipakita sa kanila para wala silang intindihin? Meron po. Minsan yung nag-on call po ako, madami pong hugas. Darating po ako sa bahay alas 10 ng gabi. Gising pa po sila. Masasabihin ko lang, ba't gising pa kayo? May pasok bukas. Natulog na kayo, ako nang bahala dito. Gigising pa po ako ng madaling araw para ipagluto sila ng baon nila at almusal. Ako po si Kurt Duncan Valencia. Ako po ay anak ni Cristel Bain Valencia, ni Martineo Valencia po. Ako po ay panganay. Ako po ay isang grade 9 student. Kumusta naman yung buhay niyo dito? Ayos naman po, pero minsan po, meron din po kaming konting naghihirap po minsan. Minsan po ay nakapost. Nangungutang po sa mga kilala po nila mama. Minsan ba nakikita mo na yung nanay mo umiiyak dahil wala silang nabigay sa inyo? Opo, nakikita ko po lagi. Ano naman nararamdaman mo? Siyempre po, naawa rin po ako. Naisip-isipan ko po yan, babawi na lang po ako sa pag-aaral na lang po. Ano naman ang masasabi mo sa mga kapatid mo? Ang lagi ko pong sinasabi sa kanila yan, huwag po silang tamarin sa pag-aaral at lagi pong gumalang at magbigay ng respeto kahit kaninong tao na nakakasalamuha nila. Ano naman po ang mensahe nyo kay Miss Maricel Tulfo? Maraming salamat po sa inyo, Ma'am Maricel Tulfo. Malaking tulong po yung binigay niyo sa amin ito. Kumusta naman po si Mr. Ang mister ko po ay ayos naman po. Asat pusa po kami, ganun po. Pero responsableng ama po siya. Responsableng haligi ng tahanan. Kahit po na alam ko na po nahihirapan na rin po siya. Dahil minsan naabot siya ng alas 11 ng gabi sa trabaho. Tinitiis po niya para sa pamilya. Ano naman po ang mensahe ninyo sa mister po ninyo? Kapit lang tayo lagi. Basta laging nasa center natin lagi si God. Walang imposible. Lagi pong tatawag sa kanya araw-araw. Ako po si Nico Valencia, 35 years old, nakatira po sa Luina, Iligan City. Trabaho ko po ay driver sa restaurant, company driver. Yun po yung aming pinukukunan ng hanap buhay, ng kita para makaraos araw-araw. Kumusta naman po kayo ngayon, sir? Sa ngayon, okay naman po kami, nakakaraos kahit paano. Ginagawa ng paraan kung paano makasurvive sa araw-araw. Kahit pa paano po sa yung kita po ninyo sa trabaho, sapat po ba sa pamilya po ninyo? Yung kita namin, hindi naman nakakasapat pero ginagawa namin ng paraan kung saan kami pwedeng kumuha. Extra kami para lang makaraos sa araw-araw sa pambaon ng mga bata at pagkain namin. Ano po ang mensahe niyo naman po kay Mrs.? Sa aking mahal na asawa, madami na kami pinagdaan ng pagsubok Simula nung kami nagkakilala hanggang sa araw-araw ng aming naging pamumuhay. Parang naging matatag na kami. Kung ano naging problema na dumaan sa amin, tutulungan lang kami, ginagawa namin ng paraan. Siyempre, lagi nagpapasalamat kami sa Diyos. Ano po ang message ninyo kay Miss Maricel Tulfo? Unang-una talaga, nagpapasalamat kami. Ako bilang ama sa amin. Hindi ko na-expect talaga to pero lubos talaga kami nagpapasalamat. Kung yung darating na biyaya sa amin, ano lang namin yon, yung tutuloy-tuloy lang namin, iingatan namin para dagdag kita na rin mo sa amin. Kasi unang-una, malaking tulong tapos may kunting maiipon ba para lang may-survive namin yung araw-araw at para sa aming mga anak. Salamat po kay Miss Maricel Tulfo sa pagkakataong ito at sa opportunity na binigay nila sa amin. Lubos po kami nagpapasalamat. Bakit po kayo sumali sa Hako Challenge Sari-Sari Store Edition ni Miss Maricel Tulfo? Nag-pop up lang po siya sa Facebook po ng aking anak. Tapos, gamit ko po ang account ng aking anak. Kung makasali, ay hindi ko naman po in-expect na
isa po ako sa mapalad na mapili po. Kaya po nung tumawag, hindi po ako agad makapaniwala. Pero yung saya ko po, sobrang tuwang-tuwa po. Lalo pa ang mga anak lang yung sinasabi, Mama, yung wish namin, dinadasal namin, matutupad na, magkakasali-sali store na tayo. Sabi ko, manalangin kang tunay na pag dumating dito sila, tunay nga, yun. Tuwang-tuwa po, kahapon pa po ako, hindi makita ko lang po kayo. Sobrang tuwa ko na po. Sabi ko sa mister ko sa kayo sa motor. Hindi ako makapaniwala. Tunay nga pala talaga yung kay Maricel Tulfo. Yan, malaking tulong po sa amin. Kahit man lang may mapagkuhanan ako ng pang-araw-araw man lang na baon lang na pamasahin ng aking mga anak. Sobrang saya po. Kahapon pa po ako talagang kagabi nga po hindi ako halos makatulog sa excitement. Maraming salamat po, lalo na po kay Ma'am Maricel Tulfo po. Dahil siya po ang daan ng Diyos. Para po, may bigay po ito sa amin. Ano na lang po ang mensahe niyo? Ma'am Maricel Tulfo, maraming salamat po sa blessing na binigay niyo po sa amin. Ito po ay napakalaking tulong para sa aking pamilya, lalo po sa pag-aaral po ng ating mga anak. Maraming salamat po, pagpalain kawa ng Diyos. At habaan pa po niyo, marami pa po kayo matutulungan gaya po namin. Hello po, ma'am. Nandito po ulit yung team ng Hako Challenge para ibigay po sa inyo yung groceries. Ma'am Maricel, ito na po yung sari-sari store na pinagkaloob niyo po sa amin. Maraming salamat po. Maraming salamat po, Maricel Tulfo.